Gusto mo bang kumain o magbenta ng ganito kalambot at kaputi na puto cake pero wala kang oven? Walang problema mga Marikoy, kaya natin gumawa ng ganitong cake kahit wala kang oven. Kaya for today's video, gagawin natin ito step by step. Sa isang bowl, paghaluin muna natin ang mga dry ingredients natin. I-sift or salain muna natin ang 1 and 1/4 cup ng cake flour. Habang nagsisift kasi tayo ay nagpapasok tayo ng hangin sa flour na nakakatulong para maging extra fluffy ang cake mo. So dapat lagi mo itong gagawin para talagang malambot ang resulta ng puto cake natin. Kung magtatanong ka naman kung pwedeng gumamit ng all-purpose flour, oo naman, pwede naman po. Pero hindi po ito magiging kasing puti at fluffy kumpara sa paggamit ng cake flour. And then maglalagay ako ng 2 tablespoon ng baking powder. Pwede kang mag-add kung mas maalsa pa ang gusto mo. At 2 tablespoon ng white sugar. Asin 1/2 teaspoon. Haluin ito ng mabuti. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang 3/4 cup na tubig. Pansinin niyo po na hindi po ito ang tamang consistency ng ating mixture. Dapat kasi ay hindi siya malapot at syempre hindi rin ito dapat matubig. So kaya para makuha natin ang tamang consistency ay kailangan natin gumawa ng meringue. And then para naman po sa meringue ay gagamit tayo ng 4 na medium size na egg. Pero egg whites lang po ang gagamitin natin. I-beat natin ito in a low speed at kapag ganito na, ay ilagay na natin ang 1/2 teaspoon ng cream of tartar or kung wala naman kayong cream of tartar ay pwede tayong gumamit ng 1 teaspoon ng suka. And then gradually naman natin ilalagay ang 1/4 cup ng white sugar. Ano ang ginagawa ng suka sa meringue? Ito po ay nagbibigay ng acid at hindi lamang ito makakatulong sa mabilis na pag-whip at pag-aerate ng inyong meringue, pinapanatili din netong stable ang meringue nyo. Kung walang acid kasi ang meringue ay may tendency na bumagsak ito habang o pagkatapos nyong i-beat or i-mix ito. Dapat po at this point, mabilis na po ang speed ng mixer nyo. I-beat lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin itong soft peaks na kagaya nito. So next step naman ay pagsamahin na natin itong ating meringue at yung ginawa nating batter kanina. At dapat na-distribute ng maayos yung meringue sa ating batter. Mas maganda rin po na i-mix nyo ito ng ganitong paraan na parang fino-fold nyo po siya. Make sure lang na hindi po ito mo-overmix. And then isalin na natin ito sa 7 inches round cake molder. At lagyan ng parchment paper ang ilalim para madaling matanggal mamaya. So huwag po kayo maglalagay ng mantika or lard or margarine sa gilid at ilalim ng pan para hindi po bumagsak ang inyong cake. Para umalsa ng maayos ang puto natin. Ang technique na ito hindi lang po para sa puto cake, kung hindi para din po ito sa mga cake na may meringue kagaya ng mga sponge cake, chiffon cake. So as usual po, maglalagay tayo ng cheese at topping sa puto cake natin. Tapos steam na po natin ito ng mga 45 to 50 minutes. Cover lang po natin ng tela yung takip ng steamer na gagamitin natin para hindi po matuluan ng tubig yung puto cake habang ini-steam po natin ito. And then after 45 minutes ay toothpick test muna natin ito. Sobrang init. So palamigin muna natin ito. And then pag completely cool down na ay unmold na natin. Kung wala po kayong parchment paper ay pwede kayong gumamit ng brown paper or manila paper. Pwede naman po yon. So ito na nga po ang ating cake, ang lambot talaga ng puto cake natin. Kung gusto niyo po na mas malaki pa ay mag-add kayo ng baking powder pero wag po masyadong madami kasi baka pumait naman ang lasa ng inyong puto cake. So ayan, napakalambot at napakaputi po ng puto cake natin na perfect pang merienda at patok din na pang benta. So mga Marikoy, sana nagustuhan mo at nakatulong ang video na ito sa listahan ng pangnegosyo at merienda recipe mo. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-follow na rin. Thank you for watching. Bye!